Ang malamig na hangin sa loob ng malaking paliparan sa Maynila ay tila yumayakap sa bawat manlalakbay na naroon. Sa isang sulok, makikita ang mga pamilyang Pilipinong nagiyakan at mahigpit na nagyayakapan, nagpapaalam sa mamahal sa buhay na makikipagsapalaran bilang manggagawa sa ibang bansa. Ngunit para kay Amihan, ang lamig ng lugar na iyon ay hindi maikukumpara sa init at pananabik na nag-alap sa kanyang dibdib. Habang tulak-tulak niya ang kariton na naglalaman ng 2 malalaking maleta, hindi niya mapigilan ang mapangiti sa kabila ng nakatakip na tela sa kanyang mukha. 2 taon. 2 taon siyang nagpakahirap, nagpuyat, at nagbuhos ang dugo at pawis upang mapalago ang negosyo ang kanyang pamilya sa paggawa ang makakanin at pag-ayos ang mamalalaking piging. Ang kapakasyong kito patungo sa bansang Canada ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay. Ito ay isang gantimpala para sa kanyang sarili at isang pagkakataon upang muling pag-alabin ang nanlalamig na samahan nila ng kanyang asawang si Fernando. Plansado na ang lahat, mula sa pinakamahal na upuan sa eroplano, hanggang sa mamahaling tuluyan sa itaas ng natatakpan ng yelong bundok, at maging ang makainang hahalal na kanilang pupuntahan. Ngunit ang mangiting namumutawi sa kanyang malabi ay unti-unting naglaho ng papalapit na siya sa napakasunduang takbuhan. Ang kanyang puso, na kanina lamang ay tumitibok ng mabilis dahil sa pananabik, ay biglang kumabog dahil sa matinding pagtataka at kaba. Doon, nakatayo ang kanyang asawang si Fernando, suot ang makapal na itim na panlamik na binili pa mismo ni Amihan noong nakaraang linggo. Subalit hindi nag-iisa si Fernando. Sa kanyang tabi ay naroon ang kanyang biyenan na si Aling Lilia, balot na balot sa isang magarbong balabal na tila papunta sa isang malaking pakdiriwang. Ngunit ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Amihan ay hindi ang presensya ng kanyang biyenan. Ito ay ang presensya ng nakababatang babaeng nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Si Ligaya. Kilala niya si Ligaya bilang dating kasamahan ni Fernando sa trabaho, isang babaeng madalas tukuyin ng kanyang asawa bilang isang simpleng kaibigan. Ngayon, nakasuot si Ligaya ng isang kulay rosas na pantaas na bumabakat sa kanyang katawan, matamis na tumatawa habang nakakapit ng mahigpit sa bisik ni Fernando. Huminto si Amihan ilang hakbang mula sa kanila, huminga siya ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang nagunahang pintig ng kanyang puso at nagbabadiang luha bago tuluyang lumapit. Nang marinig nila ang tunog ng gulong ng kariton, sabay-sabay silang lumingon. Bakas ang kaunting pagkagulat sa muka ni Fernando, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang kalmadong ngiti, tila walang anumang mali sa sitwasyon. Si Aling Lilia naman ay pinasadahan ng matalim at mapanuring tingin si Amihan mula ulo hanggang paa, habang si Ligaya ay mabilis na bumitaw sa braso ni Fernando at nakunwaring isang inosenteng tupa na nahihiya. Sa isang boses na pinilit niyang patatagin, tinanong ni Amihan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito at bakit sila naroon na may dalang mamaleta. Walang kakabakabang sumagot si Fernando na may halong pagmamalaki. Ayon sa kanya, isinama niya ang kanyang ina at si Ligaya upang sumama sa kanilang bakasyon. Dagdag pa niya, hindi raw makatarungan na sila ay nagpapakasaya habang ang kanyang ina at kaibigan ay naiwan sa bahay at nagtitiis sa init ng Maynila. Nawangang maikang si Amihan, hindi makapaniwala sa katwirang iyon. Ipinaalala niya kay Fernando na ang paglalakbay na ito ay sadyang inilaan lamang para sa kanilang dalawa, isang pagkakataon upang ayusin ang kanilang unti-unting nasisirang pagsasama bilang mag-asawa. Ngunit bago pa man makasagot si Fernando, sumingit na ang matinis na boses ni Aling Lilia na rinig sa paligid. Tinawag niyang maramot at walang utang na loob si Amihan. Ayon sa matanda, napakaraming salapi ni Amihan ngunit napakadamot pagdating sa sariling biyenan. Pinuri pa nito si Ligaya bilang isang mabait at magalang na bata. Ibang-iba raw kay Amihan na napakatigas ang puso, kaya nararapat lamang daw na kasama si Ligaya upang magbigay saya sa kanilang paglalakbay. Yumuko lamang si Ligaya na tila nahihiya, ngunit pasimpleng sumulyap kay Amihan na may halong pangungutya. Naramdaman ni Amihan ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha hanggang sa kanyang tainga. Mariin niyang sinabi na siya ang nagbayad ng lahat ng bilyete at titirhan mula sa sarili niyang dugo at pawis, hindi galing sa pera ni Fernando. Tahasan niyang tinanggihan na bayaran ang paglalakbay ni Ligaya. Para kay Amihan, ang pagdadala ng ibang babay, isang estranghero, sa bakasyon nilang mag-asawa ay isang matinding sampal at pang-iinsulto sa kanyang pagkatao. Dahil sa pagkapahiya, nagpula ang mukha ni Fernando. Nadama niyang niyuyurakan ang kanyang dangal bilang haligi ng tahanan sa harap ng kanyang ina at ng babaeng kanyang itinatangi. Sumigaw si Fernando, ipinagdidiinan na bilang asawa, tungkulin ni Amihan na sumunod at silbihan siya, pati na rin ang paggalang sa mga panahuhing nais niyang isama. Unti-unting napukaw ang atensyon ng ibang mga manlalakbay sa paliparan dahil sa kanilang pagtatalo. Buong tapang at may paninindigan na sinabi ni Amihan na kung nais isama ni Fernando si Ligaya,
dapat itong bayaran ni Fernando gamit ang sariling salapi. Inutusan din niya si Ligaya na umalis na doon mismo dahil hindi siya papayak na sirain ng presensya ng ibang babae ang kanyang pinahirapang bakasyon. Dahil sa pagtataboy na iyon, nagumpisang humikbi si Ligaya. Ang kanyang mapekang luha na mabilis pumatak ay mas lalong nagpagalit kay Aling Lilia, na walang habas na nilait si Amihan bilang isang masamang babae na walang puso. Hindi matanggap ni Fernando na umiyak si Ligaya at galit ang kanyang ina. Lumapit siya kay Amihan na may nanlilisik na mamata. Walang anumang babala, dumapo ang isang napakalakas na sampal sa kaliwang pisngi ni Amihan. Umalingaw-ngaw ang tunok niyon, dahilan upang matigil ang mga tao sa kanilang paligid. Napasinghap si Amihan at napahawak sa kanyang humahapding pisngi, hindi siya makapaniwala. 5 taon silang magkasama, at ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinaktan siya nito. Bago pa man niya maproseso ang kirot, sumunod ang isa pang malakas na sampal na nakpadugo sa gilid ng kanyang labi. Sumigaw si Fernando sa mismong mukha ni Amihan, sinasabing ang mga sampal na iyon ay aral upang hindi ito maging suwail at mayabang na asawa dahil lamang sa yaman nito. Sa halip na umawat, sinusulan pa ito ni Aling Lilia at sinabing nararapat lamang iyon upang matuto ito ng leksyon. Samantala, sa likod ni Fernando, isang mapanuyang ngiti ang tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Ligaya habang pinakmamasdan ang pagpapahiya sa kanyang karibal. Pumatak ang dugo mula sa labi ni Amihan papunta sa kanyang mamahaling damit. Nalasahan niya ang pait ng sariling dugo, ngunit ang sakit na pisikal na iyon ay walang sinabi sa lubos na pagkawasak ng kanyang puso sa mga sandaling iyon. Sa iglap na iyon, naglaho na parang bula ang lahat na natitirang pagmamahal, pasensya, at paggalang na ininggatan niya para kay Fernando. Hindi siya umiyak ng malakas o nagwala, hindi rin siya gumanti ng pananakit. Pinunasan lamang niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang palat, tumayo ng tuwid, at tinitigan sa mamata ang lalaking minsan niyang minahal. Ang kanyang mga mata na kanina ay punong pag-asa ay naging malamig, walang laman, at kasing tulis ng patalim. Sa isang mahinang ngunit napakalinaw na boses, sinabi niyang naiintindihan na niya ang lahat ngayon. Hindi na siya makikipagtalo pa. Napakunot no si Fernando na may halong ngiti. Inakalang tuluyan ng sumuko si Amihan at susunod na sa kanyang nais. Inutusan niya ito na agad asikasuhin ang kanilang pag-alis, ngunit marahang umiling si Amihan. Ibinilin niya ang kapalaran ni Fernando, Aling Lilia, at Ligaya sa kanilang sariling makamay. Binati niya silang isang mapangutiang paglalakbay na tumagos sa buto, saka siya tumalikot, iniwan ang kanyang mamaleta doon mismo, at naglakad palayo ng may mabilis ngunit buong pagpapasya. Isinigaw ni Fernando ang kanyang pangalan upang pigilan siya. Binabantaang hihiwalayan siya kung hindi siya babalik. Umalingaw-ngaw ang banta sa buong pasilyo, ngunit hindi man lang lumingon o natinag si Amihan. Habang papalayo sa lason ng kanyang buhay, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Mabilis na gumalaw ang kanyang madaliri. Ang sampal na iyon ay gumising sa isang natutulok na leon sa kanyang pagkatao. Hindi siya basta-basta alis ng luhaan. Titiyakin niyang pagbabayaran nila ng labis ang bawat patak ng dugong nawala sa kanya sa araw na iyon. Nakangising nakatingin si Fernando sa papalayo niyang asawa hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Sigurado siya, 100%, nababalik ito dahil alam niyang mahal na mahal siya nito. Kinuha niya ang naiwang kariton na puno ng maleta. Buong pagmamalaking inalalayan ang kanyang ina at ang kanyang kabit patungo sa hapak ng pagsusuringang bilyete. Nararamdaman niyang siya ay isang makapangyarihang hari na handa ng magpakasaya. Ibinigay niya sa kawani ang mga pasaporte kasama ang numero ng bilyete na lihim niyang kinopya mula sa telepono ni Amihan kagabi. Nagtipa ang kawani sa computer. Ilang sandali pa, kumunot ang noeng kawani at nagangat ang tingin. May halong pag-aalala at pagtataka ang mukha nito. Gino, wika ngawani sa formal na tono, wala po sa aming listahan ang inyong mapangalan. Kinansela na po ang lahat ng inyong bilyete 10 minuto lamang ang nakararaan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Fernando, ng kanyang ina, at ng kanyang kabit kapag natuklasan nilang hindi lang ang bilyete nila ang naglaho, kundi pati na rin ang lahat ng pinagkukunan nila ng yaman na magdadala sa kanila sa impyerno ng kahirapan. Ang malamig na hangin sa loob ng paliparan ay biglang naging parang nakakapasong apoy para kay Fernando, hindi siya makapaniwala sa tinuran ng kawani. Iginiit niyang baka nakamali lamang ang makina o kaya ay hindi malinaw ang paningin ng kaharap dahil imposible itong mangyari. Nakita niya mismo ang mapatunay ng pagbili sa telepono ng kanyang asawa kagabi, subalit nanatiling magalang ngunit matigas ang paninindigan ng kawani. Ipinaliwanag nito ng malinaw na mismong ang pangunahing nakmamay-aring ng kuwenta ang kumansela sa kanilang lipat at ang pagbawi.
ay nangyari ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, eksakto noong tumalikod si Amihan at iniwan sila. Nang pumasok sa pandinig ni Aling Lilia ang katotohanan, sumiklap ang kanyang galit na matagal na niyang kinikimkim. Nagsimula siyang magwala sa harap ng hapak, isinisigaw ang pangalan ni Amihan na may kasamang mamalulutong na panunungayaw at sumpa. Ang matinis niyang boses na parang palangkarang nakikipag-away ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na nakatawag sa pansin ng mas maraming tao. Nakayuko naman si Ligaya, ngunit hindi dahil sa hiya sa eskandalong ginagawang ng matanda, kundi dahil sa matinding inis na nasira ang kanyang pinapangarap na marangyang bakasyon. Pilit niyang inaalok ang braso ni Fernando, nakmamakawa at nakutos na gumawa ito ng paraan dahil ayaw niyang mapahiya sa makaibigang nasabihan na niyang alis siya ng bansa upang magtampisaw sa yelo. Kinuha ni Fernando ang kanyang telepono. Nanginginig ang kamay habang pilit na tinatawagan ang numero ni Amihan. Isang mahabang tunok lamang ang narinig bago tuluyang naputol ang linya. Sinubukan niya muli ng ilang beses, ngunit ang sumasagot na lamang ay isang malamig na tining ng makina na nagsasabing hindi na maabot ang numerong tinatawagan. Hinarang na siyang kanyang asawa. Pinakpawisyon ng malapot si Fernando. Upang isalba ang kanyang dangal sa harap ng kanyang ina at ng babaeng pinapangakuan niya ng langit at mga bituin, kinuha niya ang kanyang makapal na pitaka at inilabas ang isang makintap na gintong tarhetangang utang na matagal na niyang ipinagmamalaki sa mainuman. Ipinakmayabang niyang bibili siya ng mga bagong bilyete doon din mismo, kahit gaano pa ito kamahal, upang patunayan na hindi siya pabigat. Inikiskis ng kawani ang tarheta sa makina ng may pag-aalinlangan. Isang mahaba at bingi na tunok ang umalingaw-maw mula sa maliit na kahon. Tumanggi ang bangko. Namula ang muha ni Fernando. Inutosang ulitin ang proseso ngunit pareho pa rin ang lumabas. Inilabas niya ang isa pang tarheta, ang kanyang sariling ipon na nakakabit sa kabangyaman nilang mag-asawa kung saan halos 70% ay nakmumula sa pawis ni Amihan. Ganun din ang nangyari. Sunod-sunod na pumasok ang mga babala sa kanyang telepono na nagsasabing lahat ng kanyang pinansyal na kakayahan ay isinara na dahil sa utos ng pangunahing nagmamayari para sa kapakanan ng seguridad. Nang buksan niya ang lalagyan ng kanyang sariling pera sa telepono, tumambat sa kanya ang nakakapanlumong numerong 0. Maski ang kanyang sariling ipon ay inilimas ng kanyang asawa gamit ang isang legal na kasunduang pinirmahan niya noon nang hindi binabasa ng maayos. Sa kabilang banda, malayo sa nakakasukang kaguluhang iyon, tahimik na nakaupo si Amihan sa isang pribadong silid-hintayan na para lamang sa mapiling at mayayamang panauhin. Napakabangong ang paligid, umaamoy pampakalma, at malambot ang upuan na nakaharap mismo sa mahiganteng eroplanong umaalis. May hawak siyang malamig na inumin at isang mainit na tuwalya na marahan niyang idinadampi sa kanyang namamagang pisngi at pumutok na labi. Gamit ang kanyang maliit na kuwadernong elektroniko, tuluyan niyang pinatay ang lahat na koneksyon ni Fernando sa kanyang kayamanan. Wala nang titagas na biyaya para sa mag-aalinta at taong walang utang na loob. Bumili siyang isang napakamahal na bilyete patungong Canada para lamang sa kanyang sarili. Kumuha siya ang isang simpleng larawan ang kanyang bagong pasaporte na nakapatong sa ibabaw ang hapa na gawa sa marmol, at inilagay ito sa mapahinaan ugnayan sa telepono upang makita ang lahat. Isang simpleng mensahe ang kanyang inilagay na nagsasabing mas magaan ang lumipat ng mag-isa kaysa may bitbit na mga basurang pabigat. Mabilis itong umaningang libo-libong pag-ayon at suporta mula sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa negosyo, na tila matagal nang nahihintay na magising siya sa katotohanan. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking unos na nakatakdang sumalpok sa buhay ng tatlong naiwan. Habang abala sa pag-away sina Fernando at Aling Lilia sa labas dahil sa pagkapahiya, isang maikling video ang nagsimulang kumalat na parang malakas na apoy sa gubat. May isang matapang na manlalakbay na nakakuhang malinaw na video nung sinampal ng 2 beses ni Fernando si Amihan. Sa bidyong iyon, kitang-kita ang nag-alap na galit sa muhang lalaki habang nananakit, ang nakakakilabot na suporta at pangungutya ang matandang biyenan, at ang pekeng mamong muhang ang kabit na nagtatago sa likod ngunit nakangiti. Ang mataong nakapanot, nakilala sa pagiging maalap pagdating sa pagtatanggol sa mga kababayhang inaapi, ay mabilis na nagbahagi ng video, umani ito ng matitinding sumpa at galit mula sa lipunan. Walang kaalam-alam si Fernando na ang kanyang mukha ay pinandidirihan na ang buong bansa. Dahil wala ng pag-asa, sinubukan niyang tawagan ang mga matatalik niyang kaibigan at kasamahan sa inuman upang manghiram ng salapi, ngunit lahat sila ay nagbigay ng palusot o kaya ay binabaan siya ng telepono nang malaman nilang wala na siyang pera. Naisip niyang ang mataong ito ay sumasama lamang sa kanya nun dahil sa libreng alak at pagkain na nakmumula sa yaman ni Amihan. Napilitan silang umuwi, bitbit ang mabibigat na maleta at ang kani-kanilang nasirang pangarap. Ang problema,
Maski pambayad ng pampasaherong sasakyan ay wala sila. Wala siyang nagawa kundi hubarin ang kanyang relong pamporma, isang pekeng relo na binili niya para makmukhang mayaman, at isinangla ito sa isang kahina-hinalang super sa halagang sapat lamang para ibiyahe sila pabalik sa eksklusibo at marangyang nayon na kanilang tinitirhan. Habang nakasakay sa lumang sasakyan na mainit at maingay ang makina, nagbukas si Ligaya ng kanyang telepono para maghanap ng simpatiya at magyabang sana na nasa paliparan siya, ngunit muntik na siyang himatayin nang makita ang daming taong nakmumura sa kanya. Ang malitrato niya ay inulan ng mga salitang mang-agaw, sumisirang ang pamilya, at babaeng walang dangal. Napasigaw si Ligaya ng matinis, inihagis ang telepono sa kandungan ni Aling Lilia na siya ring namutla nang makita ang sariling muha na tinatawag na pinakamasamang biyenan at matandang walang kaluluwa sa kasaysayan. Sama oras na iyon, natanto ni Fernando na hindi lamang ang bakasyon nila ang nasira, kundi ang kanilang buong reputasyon at pagkatao. Habang binabaktas nila ang daan pauwi sa malaking bahay na inaakala nilang ligtas na kanlungan mula sa kahihiyan, hindi nila alam na may isa pang matinding parusa ang nag-abang sa kanila. Ano kaya ang bubungat sa tatlong ito pagdating nila sa tapat ng naglalakihang pintuang bakal ng kanilang mansyon, lalo pa at nagsisimula ng bumuhos ang isang napakalakas at malamig na ulan. Bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikisimpatiya ang kalangitan o di kaya ay tinatawanan ang kinahinatnan ng 3 taong kabababa lamang mula sa isang lumang taksi. Basang-basa sila, pagod, at gusot ang mga mukha. Ibinigay ni Fernando ang kanyang huling na barya sa super. Hinayaang umalis ang sasakyan nang hindi man lang nakakapag-abot ng pabuyang salapi. Nang makaalis ang taksi, binalot silang isang nakakabinging katahimikan sa tapat ng naglalakihang pintuang bakal. Ito ang mansyong matagal nilang ipinakmalaki, ang lugar kung saan umasta siyang parang hari at ang kanyang ina bilang isang reyna. Ngunit may kakaiba sa gabing ito. Ang mga ilaw sa hardin na automatikong sumisindi tuwing dumidilim ay patay. Balot ng dilim ang kanilang bahay, ibang-iba sa mga nagliliwanag na tahanan ng kanilang mga mayayamang kapitbahay. Umakbang si Fernando palapit sa elektronikong kandado na nakabaon sa sementong ng tarangkahan. Gamit ang nakasanayang galaw ng madaliri, pinindot niya ang manumerong kumakatawan sa kanyang kaarawan. Ito ang numerong naging susi sa kanyang maluhong buhay sa loob ng maraming taon. Isang mahaba at mababang tunok ang umalingaw-ngaw. Sumunod ang mabilis na pag-idlap ng pulang ilaw. Hindi tinanggap ang kanyang numero. Kumunot ang ni Fernando. Inisip niyang baka nagkamali lamang siya ng pindot dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Inulit niya ito. Mas mabagal at mas diniinan ang bawat numero. Pareho pa rin ang resulta. Pulang ilaw na tila ng asar sa kanyang pagpupumilit. Nagsimulang kabahan si Fernando. Sinubukan niya ang kaarawan ng kanyang ina. Pagkatapos ay ang petsa ng kasal nila ni Amihan. Lahat ay bigo. Nanatiling nakasara ang makapal na pintuang bakal. Matibay na pinoprotektahan ang anumang nasalop nito mula sa mataong pinalayas na. Nagsimula ng magbunganga si Aling Lilia. Inutusan si Fernando na huwag nang maglaro at buksan na agad ang pinto dahil ang ambon ay nauwi na sa malakas na buhos ng ulan. Si Ligaya, na ang mapampaganda sa mukha ay unti-unti nang naagnas dahil sa tubig, ay nakatayong nanginginig habang yakap ang sarili. Napadako ang kanyang paningin sa mga nakasalansang karton na nakakalat sa labas na bakod, malapit sa maliit na bahay na bantay. Tinakpan lamang ang naito ng asul na lona upang hindi tuluyang mabasa, ngunit ang magagilid nito ay talsikan na ang putik. Isang masamang kutob ang gumapang sa dibdib ni Ligaya. Kinalabit niya si Fernando at itinuso ang muso patungo sa mga karton. Bago pa man masiyasat ni Fernando ang magamit, bumukas ang maliit na pinto ng bantay. Lumabas si Mang Jose, ang matandang gwardiya na nanilbihan pa mula noong panahon ng yumaong ama ni Amihan. Dati-rati, sasalubungin siya ni Mang Jose ng may pagalang, yuyuko, at pagbubuksan siya ng tarangkahan. Ngunit ngayon, nakatayo ng tuwid ang matanda sa kanyang uniforme, walang bakas ng ngiti sa kanyang mukha at matalim ang kanyang nga mata. May hawak siyang isang matigas na lalagyan ng mga papel. Hindi binuksan ni Mang Jose ang tarangkahan. Sa halip, tumayo siya sa harap ng pindutan, nagsilbing pader na naghihiwalay kay Fernando at sa bahay. Sinigawan ni Fernando ang matanda, inutusang buksan ang pinto at galit na nagtanong kung sino ang may lakas ng loob na magpalit ng manumero. Kalmadong sumagot si Mang Jose na sinusunod lamang niya ang utos eng tunay na may-ari eng bahay, mas lalong nagalit si Fernando. Isinigaw niyang siya ang asawa ng may-ari, kaya ibig sabihin ay kanya rin ang bahay na iyon. Marahang umiling si Mang Jose at iniabot ang isang kopyang dokumento. Isa itong patunay ngang pagmamay-ari ng lupa at bahay na nakapangalan lamang kay Amihan. Kasama nito ay isang opisyal na kautusang legal na inilabas ng araw ding iyon,
na nag-utos na palayasin ang sinumang walang karapatang manirahan doon. Hinablot ni Fernando ang papel. Nanlaki ang mga mata habang binabasa ang bawat letrang pumapatay sa kanyang karapatan. Nakasulat doon na wala siyang kahit isang kusing na pag-ari sa bahay dahil sa isang kasunduan ng paghihiwalay ng yaman bago sila ikasal, isang kasunduang mabilis niyang pinirmahan nun dahil nabulag siya sa pag-ibig at sa nakikitang kayamanan ni Amihan. Mas lalong lumakas ang buhos ang ulan. Nabasa ang papel sa kamay ni Fernando hanggang sa kumalat ang tinta, tila binubura ang pag-iral niya sa kasaysayan ng bahay na iyon. Si Aling Lilia, na nakibasa sa nilalaman ng sulat, ay biglang nanlambot. Hindi na kinaya nga niyang matuhot na dalhin ang kanyang bigat at napadausdo siya sa basang aspalto. Itinuro ni Mang Jose ang makarton sa labas ng bakot. Ipinaliwanag niyang inutusan na ni Senyora Amihan ang mga kasambahay na ilabas ang lahat ng pansariling gamit ni na Fernando at Aling Lilia. Walang naiwan, mula damit, sapatos, hanggang sa mga walang kwentang abubot. Habang ang mga mahaling gamit tulad ng gamaga dibuho, muebles, at kagamitang dekuryante ay nanatili sa loop dahil pag-aari iyon ni Amihan. Binalaan sila ni Mang Jose na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok nila. Kung magpupumilit sila, nakahanda ang matanda na pindutin ang alarma na direktang nakakonekta sa himpilan ng mapulis upang kasuhan sila ng panghihimasok. Napasigaw sa matinding iyak si Aling Lilia. Gumapang siya patungo sa mga karton at sinimulang halungkatin ito ng walang pakialam. Hinahanap niya ang mga antigong tapayan na iginigit niyang kanya. Kahit papera ni Amihan ang ipinambili ron. Nakita niya ang isa sa mga tapayan na basak na sa loob ng karton dahil sa pagmamadaling pag-empake. Humagulgol ang matanda sa gitna ng ulan. Yakap-yakap ang basak na tapayan na tila isang namatay na anak. Iniyakan ang kinahinatnan niyang pinalayas na parang isang asong galis. Si Ligaya, na pinapanot ang kalunos-lunos na eksena, ay naubusan ng pasensya. Wala siyang pakialam sa tapayan o sa titulong lupa. Ang mahalaga sa kanya ay basang-basa siya, nilalami. At gutom na gutom, nagsimula siyang murahin si Fernando. Ang kanyang malambing na boses ay napalitan ng magaspang na sigaw. Tinawag niyang walang kwentang lalaki, manloloko, at hampas lupa si Fernando. Isinigaw niyang nagsisisi, siyang sumama sa bakasyon kung magiging palaboy din lamang siya sa kalye. Inihampas niya ang kanyang paa sa tubig, tumalsik ang putik sa pantalon ni Fernando. Sinabi niyang uwi na lamang siya sa kanyang inupahang kwarto at ayaw na niyang madamay sa paghihirap nila. Tumalikot siya upang mahanap ng ibang masasakyan, kahit hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayat. Nang makitang alis si Ligaya, nakaramdam ng matinding pag-isa si Fernando sa pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Hinabol niya ang babae, mahigpit na sinakal ang pulso nito ng walang pakundangan. Sumigaw siya sa gitna ng ulan, ang kanyang nga mata ay nanlilisik sa galit at kawalan ng pag-asa. Ipinaalala niya kay Ligaya na ito ang isa sa magadahilan ng kanilang pagkasira. Hindi siya papayak na tumakas na lamang ang babae pagkatapos nitong magpakasaya sa kanyang pranitong mga nakaraang buwan. Dapat itong makaranas ng hirap kasama nila dahil sabay-sabay silang pinalayas, namimilipit sa sakit si Ligaya dahil sa higpit ng hawak. Ang kanilang pagtatalo ay naging libreng palabas para kay Mang Jose at sa masismosang kapitbahay na sumisilip mula sa kanilang mga bintana. Sila ay naging mabasurang nga lipunan, itinapon sa gilid ng kalsada na walang masisilungan, walang pera, at walang dangal. Napilitan silang kalatkarin ang mga basang karton. Nahanap ng matutuluyan at nakakita ng isang gibagibang paupahang kwarto sa gilid ng bayan. Mabaho ang silid, amoy usok, at may isang kamalamang na marumi ang sapin. Nag-agawan sa tulugan sina Ligaya at Aling Lilia, nakasakitan at naksabunutan na parang mga asong ulo. Samantala, tinangka ni Fernando na tawagan si Amihan gamit ang lumang telepono sa kwarto upang makmakaawa. Ngunit tanging isang malamig na halahak at pagtaboy ang kanyang nakuha bago tuluyang pinutol ng asawa ang linya. Kinabukasan, habang himbing na natutulog ang matanda at tulala sa sahig si Fernando, dahan-dahang gumalaw si Ligaya. Gamit ang sariling lawe, dinulasan niya ang daliri ni Aling Lilia at ninakaw ang kaysa isang gintong singsing na may pulang bato, ang huling yaman ng matanda. Handa na siyang tumakas at iwan ang magina sa impernong iyon. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang busol ng pinto, isang napakalakas na kalabog ang nakpayanik sa buong kwarto, tila sinipang ang isang higante ang pintuan. Sino kaya ang mataong galit na nakatayo sa labas ng pinto? At ano ang dala nilang masamang balita na tuluyang tatapos sa nalalabing pag-asa ni Fernando? Bumaksak ang manipis na pintuan eng inupahan nilang kwarto dahil sa isang napakalakas na sipa na sumira sa siradura nito. Halos tumalon ang puso ni Fernando palabas sa kanyang dibdib dahil sa labis na pagkagulat.
Napatili si Aling Lilia habang mabilis na umurong sa sulok si Ligaya. Namumutla at nanginginig ang buong katawan. Pumasok ang tatlong malalaking lalaki na may mga nakatakot na mukha at manggaguhit sa braso at lig. Ang kanilang mapresensya ay nakdala ng matinding panganib sa loob ng masikip at mabahong silit na iyon. Sila ang makinatatakutang naniningil ng utang mula sa isang sindikato ng pautang at sugal. Lingit sa kaalaman ni Amihan at ng buong pamilya niya. Nalulong si Fernando sa masugal sa internet noong nakaraang taon. Sa kagustuhang mapanatili ang marangyang pamumuhay ni Ligaya, at may bigay ang naluho nito, umutang siya ng malaki sa mga taong ito na may labis-labis na tubo. Dati, madali niya itong nababayaran sa pamamagitan ng patagong pakuha sa kaban ng negosyo ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, dahil putol na ang lahat ng daan niya patungo sa yaman ni Amihan, sumabog sa kanyang mukha ang isang malaking bomba. Natunton siya ng nasanggano dahil sa hudyat ng kanyang telepono nang tawagan niya ang asawa kagabi. Walang sinayang na oras ang lalaking may peklat sa pisngi. Hinablot nito ang kwelyo ang gusot na damit ni Fernando at itinaas ang lalaki na parang isang magaang manika. Isinigaw nito ang milyon-milyong utang na kailangan ng bayaran ngayon din. Sinubukan ni Fernando na makmakawa, humihingi ng palugit, ngunit bago pa man siya makabuo ng isang maayos na pangungusap, isang napakalakas na suntok ang dumapo sa kanyang sikmura. Napabagsak si Fernando sa malamig na sahig. Namimilipit sa sakit at umuubong ng lawe dahil walang laman ang kanyang sikmura. Sumigaw si Aling Lilia nang makita ang sinapit ng nag-iisa niyang anak. Akma siyang tatayo upang tumulong, ngunit tinutukan siyang isa pang sanggano at binala ang wag makialam kung ayaw niyang siya ang isunod. Sa gitna ng gulo at pananakit, nakita ni Ligaya ang isang pagkakataon. Abala ang tatlong lalaki sa pagulpi kay Fernando, na ngayon ay dumudugo na ang muha. Unti-unti, gumapang si Ligaya patungo sa nakabukas na pinto. Naisip niyang ito na ang tamang oras. Wala siyang pakialam kung mamatay man sa bugbog si Fernando. Ang mahalaga ay may ligtas niya ang sarili niya dala ang ninakaw na singsik. Ngunit hindi pumanik sa kanya ang tadhana. Nang akmang tatayo na siya para tumakbo, napansin ng lalaking nagbabantay sa pinto ang kanyang paggalaw. Walang awang hinilang lalaki ang mahabang buhok ni Ligaya at kinalatkat siya pabalik sa loop. Napatili sa sakit ang babae, pilit na nagpupumiglas. Sa kanilang pahahamok, nasalat ng lalaki ang isang matigas na bagay sa bulsa ng pantalon ni Ligaya. Sa pag-aakalang naktatago ito ang salapi, sa pilitang idinukot ang lalaki ang kanyang kamay sa bulsa ang babae. Lumabas ang isang kumikinang na gintong singsing na may malaking pulang bato. Itinaas ito ng sanggano habang tumatawa ng mapang-asar. Tinatanong si Fernando kung sapat na ba ang alahas na ito bilang pambayad sa interes ng utang niya. Halos lumabas ang mga mata ni Aling Lilia nang makita ang singsing. Iyon ang kaisa-isang alahas na naiwan ng kanyang yumaong asawa, ang singsing na hindi niya hinuhubad kahit siya ay naliligo, at ang singsing na inakala niyang nasa kanyang daliri pa rin hanggang sa masandaling iyon. Ang katotohanan ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Ang babaeng pinuri-puri niya, ang babaeng ipinagtanggol niya laban kay Amihan at itinuring niyang perpektong mamanugangin, ay isang magnanakaw na handa silang iwan sa oras ng kagipitan. Ang takot na nadarama ngang matanda ay mabilis na napalitan ngang nag-alap na put. Hindi na niya inisip ang masanggano. Bumangon siya mula sa kama at sinugot si Ligaya na parang isang mabangis na hayop. Wala siyang habas na nanabunot at kinalmot ang muha ang nakababatang babae. Isinisigaw ang lahat ng masasamang salita patungkol sa pagiging magnanakaw at malandi nito. Hindi rin nagpatalo si Ligaya. Dahil buking na siya, lumaban siya ng patayan. Kinalmot din niya ang muhang matanda at isinigaw na nararapat lamang sa kanila ang mautakan dahil pare-pareho naman silang mga sakim na nakikisipsip lamang sa yaman ni Amihan. Tumalsik ang gintong singsing sa isang sulok ng kwarto, nakalimutan sa gitna ng matinding pag-away. Ang mga naniningil ng utang ay natigil sa pananakit kay Fernando at natatawang pinanut ang nagpapatayan na biyenan at kabit. Kinuhanan pa nila ito ng video gamit ang kanilang mga telepono upang gawing pangkatuwaan. Habang nanonood, pinagsisipa nila ang manakakalat na gamit at sa pilitang kinuha ang mga telepono at natitirang barya ni na Fernando bilang paunang kabayaran. Ngunit ang kanilang paktawa ay biglang naputol nang marinig nila ang nakakabinging tunog ng nga sirena. Papalapit ng papalapit ang wangwang ng nga sasakyan ng maalagat ng batas. Nakatinginan ang tatlong sanggano, bakas ang kaba sa kanilang mga mata. Alam nilang masamang makulong dahil sa kaso and pambubugbog na magdadala ang problema sa kanilang pinuno. Mabilis nilang iniluwa ang kanilang laway sa duguang mukha ni Fernando bilang huling panghahamak, bago sila nakandarapang tumakbo palabas sa likurang pinto upang tumakas.
Naiwan sa loop si Fernando na halos hindi na makahinga sa daming ang pasa, at ang dalawang babae na duguang nakahandusay sa sahig dahil sa labis na pag-away. Sa kabila ang sakit, isang munting pag-asa ang sumilay sa puso ni Fernando. Nang marinig niya ang sirena, naisip niyang may nakakita siguro sa mga sanggano at tumawag ng pulis upang iligtas siya. Naisip niyang dadalhin siya sa ospital, gagamutin, at poprotektahan nagabatas laban sa mga naniningil na gautang. Gumapang si Fernando patungo sa pintuan. Nang bumungat ang dalawang matipunong pulis na nakasuot ng kanilang uniforme, pinilit niyang iangat ang kanyang nanginginig na kamay. Sa kabilang pumutok at nagdurugo niyang labi, pinilit niyang ngumiti. Mahina at basag ang kanyang tinik nang magmakaawa siya. Tulungan niyo po ako, mga Gino, muntik na nila akong patayin. Ngit hindi sumukling ang ngiti ang mga alagad ng batas. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng bato, walang bakas ng awa. Inilabas ng isa sa mga pulis ang isang opisyal na papel at isang makintap na bakal na posas. Ang masumunod na salita na lumabas sa bibig ng pulis ay tuluyang dumurog sa kahuli-hulihang pag-asa ni Fernando. Fernando, inaaresto ka namin sa kasong pananakit at pagmamalupit sa iyong asawa, base sa sumbong ni amihan at sa kumakalat na video bilang patunay. May karapatan kang manahimik dahil anumang sabihin mo ay maring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Puspos ang takot ang mamata ni na Aling Lilia at Ligaya habang pinagmamasdan ang pagposas kay Fernando, ngunit laking gulat nila nang sabihin ng mapulis na kailangan din nilang sumama sa himpilat. Ano ang kasong isasampa laban sa dalawang babaeng ito na magpapakulong din sa kanila sa malamig na selda? Sa loob ng malamig na sasakyan ng mga pulis, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagikbi ni Aling Lilia at ang matalim na paghinga ni Ligaya. Si Fernando, na nakaposas ang dalawang kamay at duguang nakasandal sa bakal na rehas ng sasakyan, ay tulala sa kawalan. Hindi nila inaasahan na ang pagpunta sa himpilan ng pulisya ay hindi upang iligtas sila, kundi upang imbestigahan ang kanilang sapwatan. Ipinaliwanag ng isang pulis na bukod sa pagiging saksi sa pananakit, iniimbestigahan din si Aling Lilia dahil sa malinaw na pang-udyok nito sa pagmamalupit batay sa bidyong kumalat. Si Ligaya naman ay tatanungin sa posibleng pagnanakaw dahil sa nangyaring agawan ng gintong singsing na nasaksihan mismo ngang maalagat ng batas pagpasok nila sa kwarto. 3 buwan ang mabilis na lumipas mula noong gabi ng pag-aresto. Ang araw ng paglilitis ay dumating na. Ang buwang hukuman ay nababalot ng tensyon. Malamig ang hangin mula sa nakakabit na pampalamig, ngunit mas malamig ang pakiramdam ni Fernando. Nakaupo siya sa upuan ng akusado, suot ang kulay kahel na damit ng nabilanggo na tila lumalamon sa kanyang kapayatan. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at makintap ngayon ay ahit na, at ang kanyang nga mata ay lumubog dahil sa kawalan ng tulog at matinding pagsisisi. Wala siyang lakas ng loob na iangat ang kanyang paningin upang harapin ang mga taong nanonood. Bumukas ang malaking pinto ng hukuman. Pumasok si amihan, kasama ang kanyang magagaling na abogado. Ibang-iba na siya sa babaeng duguang iniwan sa paliparan. Nakasuot siya ang isang formal at magarbong kasuotan. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at nagpapamalas ang tagumpay. Walang bakas ang luha o pait, tanging ang kalmado at malalim na kapayapaan ng isang babaeng nakabangon mula sa pagkakadapa. Umupo siya ng tuwid, tila isang reyna sa kanyang trono, handang saksihan ang pagbagsak ng taong umabuso sa kanyang kabaitan. Nang pukpukin ng hukom ang kahoy, nagsimula ang paglilitis. Dito na nag-umpisa ang tunay na dula ang kataksilan. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Sapagkat sa silid na ito makikita kung paano mag-agawan sa pagliligtas ang sarili ang mataong dating makakasapwat. Ang unang tinawag upang tumestigo ay si Aling Lilia. Naglakat ang matanda ng mabagal at uugot-ugot, malayo sa dating palengkera at mapakmataas na biyanan. Nang tanungin tungkol sa nangyaring pananakit sa paliparan, gumawa ngang isang hakbang si Aling Lilia na tuluyang dumurok sa puso ni Fernando. Umiyak ang matanda ngang mapakang luha at sumumpa sa harap ng hukom na siya ay isang mahina at inosenteng ina lamang. Iginiit niyang si Fernando ang nagpilit sa kanya na kamuhian si amihan. Sinabi niyang takot siya sa sariling anak kaya napilitan siyang sumunod, sumigaw, at manlait noong araw na iyon. Hindi makapaniwala si Fernando sa kanyang naririnig. Nais niyang sumigaw na ang kanyang ina ang laging bumubulong sa kanya na kuripot ang kanyang asawa at dapat niyang kunin ang yaman nito. Ngunit pinigilan siya ang kanyang abogadong itinalagaeng pamahalaan. Naramdaman niya ang mas matinding sakit kaysa sa bugbog ang masanggano, ang sarili niyang ina, na kanyang ipinagtanggol hanggang sa masira ang kanyang pamilya, ay inilaglag siya upang iligtas ang sariling balat mula sa kasong kasapwat sa pang-abuso. Sumunod na tinawag si Ligaya. Ang babaeng naging dahilan ng lahat. Nakasuot ito ngang simpleng damit. Nakukunwaring isang inosenteng biktima na napilitan lamang sumunod.
Sa harap ng hukom, sinabi ni Ligaya na hindi niya alam na may asawa si Fernando, isang napakalaking kasinungalingan na nagpangiti ng mapakla kay Amihan. Ayon kay Ligaya, nagpakilala raw si Fernando bilang isang mayamang biyudo na naghahanap ng makakasama sa buhay. Umiyak niyang sinabi na biktima lamang siya ng panlilinlang ng lalaking ito na nangako ang magandang buhay at bakasyon sa ibang bansa. Itinanggi niyang sinusulan niya ang gulo, at sinabing natakot lamang siya kaya siya nagtago sa likod ni Fernando noong nakakasakitan na. Tinitigan ni Fernando ang babaeng minsang nilambing niya at pinagbuhusan ng lahat ng nakaw na yaman. Ang babaeng nangakong mamahalin siya panghabang buhay ay siya ngayong sumasaksak sa kanya ng patalim sa harap ng batas. Walang pag-ibig, walang katapatan, lahat ay peke. Naunawaan niya kung gaano siya naging hangal nang ipagpalit niya ang tunay na brilyante tulad ni Amihan para sa isang basak na bato na tinatapon ngayon sa kanyang muha. Wala na siyang kakamping natira sa mundong ito. Nang tawagin na si Amihan upang magbigay ng kanyang patutu, tumahimik ang buong bulwagan. Inaasahan ng marami na iyak siya at isasalaysay ang sakit na sinapit mula sa asawa. Ngunit hindi siya sumigaw, hindi rin siya umiyak. Sa halip, kalmado siyang naglakad at inabot sa hukom ang isang makapal na patong ng mapapeles. Ito ay hindi lamang simpleng patunay ng pananakit. Ito ay isang bagong ebidensya na lalong magbabaon kay Fernando sa lupa. Ano kaya ang nilalaman ng makapal na papeles na iniabot ni Amihan sa hukom? At paano nito babaguhin ang kaso mula sa simpleng away mag-asawa tungo sa isang malaking krimen na magpapakulong kay Fernando ang napakahabang panahon? Ang makapal na patong ng mapapeles na iniabot ni Amihan ay hindi lamang naglalaman ng masimpleng patunay ng pananakit. Ito ay ang madetalyadong resulta ng isang lihim at malalimang pagsusuri sa pananalapi ang kanilang kumpanya ng ngalupain at pabahay, kung saan itinalaga si Fernando bilang isang mataas na tagapamahala. Habang nasa malayong bansa si Amihan upang magpagaling ng sugat sa puso, inutusan niya ang mga pinakakatiwalaang dalubhasa upang halungkatin ang bawat galaw ng perangang kumpanya mula noong mga nakaraang taon. Ang natuklasan nila ay nakakakilabot at nakakapanginig ng laman. Sa harap ng maginoong hukom, ipinaliwanag ni Amihan ng walang gatol kung paano unti-unting ninakaw ni Fernando ang milyon-milyong piso mula sa kaban ng kanilang negosyo. Gumawa ito ng bekang resibo, na kunwaring bumili nga mamahaling kagamitan, at nag-imbento nga mahindi totoong tauhan upang palusutin ang pagkuha ng malalaking halaga. Ang salaping ito ang lihim na ginamit ni Fernando upang tustusan ang kanyang pagkalulong sa sugal, upang ibili ng maluho at magagarang gamit ang kanyang kabit na si Ligaya, pati na rin upang mapanatili ang mapakmataas na pamumuhay ng kanyang inang si Aling Lilia. Upang lalong patibayin ang mga paratang, humarap ang tiyuhin ni Amihan na siyang pangunahing pinuno ang kanilang kumpanya. Matigas nitong isinalaysay kung paano sinira ni Fernando ang tiwala ng buong pamilya at inilagay sa malaking alanganin ang kabuhayan ng daan-daang manggagawa dahil sa pagkawalan ng napakalaking pondo. Tinitigan ni Amihan si Fernando ng diretso sa mata. Ang kanyang tinik ay kasing lamig ng yelo ngunit pumapailan lang sa buong tahimik na silit. Hindi na lamang ito simpleng away ng mag-asawa, wika niya sa hukom. Ito ay isang tahasang pagnanakaw at panlilinlang. Hindi lamang niya sinaktan ang aking katawan at damdamin, kundi ninakaw din niya ang pawis, dugo, at kinabukasan ng aming mainosenteng manggagawa. Humihingi akong patas na hustisya hindi upang magiganti, kundi upang matiyak na wala na siyang mabibiktima pang iba. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Fernando, pinagpawisan siya ng malapot sa kanyang lig at tuluyang nanghina ang kanyang matuhot. Alam niyang ito na ang kanyang katapusan. Ang kaso pa lamang ng pagmamalupit sa asawa ay sapat na upang mabulok siya sa kulungan ng matagal. Ngunit sa pagdaragdag ng malawakang pagnanakaw, tiyak na doon na siya tatanda at mamamatay sa loob ng madilim na rehas. Lumingon siya sa likuran upang mahanap ng kahit kaunting pag-asa, kaunting simpatiya mula sa kanyang ina at kay Ligaya. Ngunit leking panlulumo niya nang makitang bakante na ang kanilang mga upuan, nang marinig pa lamang nina Aling Lilia at Ligaya ang salitang pagnanakaw at milyon-milyong piso kanina, mabilis silang palihim na gumapang palabas ang hukuman dahil sa matinding takot na madamay at makulong din bilang manakinabang sa nakaw na yaman. Inilaglag nila si Fernando at iniwan itong mag-isang harapin ang bangis ng batas. Ipinagutos ang hukom ang pansamantalang pagtigil ng paglilitis upang pag-isipan ang mabigat na hatol. Habang inilalabas si Fernando ang nga pulis patungo sa pasilyo, nakasalubong sila ni Amihan. Nais sanang ibuka ni Fernando ang kanyang pumutok na bibig upang humingi ng tawad, upang makmakaawang bawiin ang kaso, ngunit umurong ang kanyang dila. Huminto si Amihan ilang hakbang mula sa kanya. Naamoy ni Fernando ang pamilyar at mabangong halimuyak ngang asawa. Ang amoy ngang tagumpay at kapayapaan na hindi na niya kailanman maabot pa. Alam mo ba,
mahinang bulong ni amihan, ang tinig ay tila hanging nanunuot sa buto. Dati, handa akong ibigay ang sarili kong buhay para sa iyo. Ngunit nang makita kitang iniwan at itinakwil ng mismong ina mo at ng babaeng ipinagpalit mo sa akin, napagtanto ko na ang pinakamabigat mong parusa ay hindi ang rehas na bakal. Ang pinakamabigat mong sumpa ay ang mabuhay araw-araw na alam mong itinapon mo ang kaysa isang taong nagmahal sa iyo ng toto, para lamang sa mataong pandidirihan ka sa oras ng iyong pagbagsak, maligayang pagdurusa sa iyong sariling impyerno. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, tumalikot si amihan at naglakad palayo. Ang matapang na tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin. Naiwan si Fernando na nakatayo, pilit na pinipigilan ang pagtulong nga luhangang pagsisisi na wala ng halaga. Muling nagbukas ang sesyon at nagbaba ng pinal na hatol ang hukom. Sa tulong ng mga matibay na ebidensya, ang ulat ng manggagamot sa mga pasa ni amihan, ang kumalat na bidyong pananakit, at ang walang butas na ulat ng pananalapi, hinatulan si Fernando ang 12 taong pagkakakulong. Bukod pa rito, inatasan siyang ibalik ang 5 milyong piso na kanyang ninakaw. Kung hindi siya makakabayad, sasamsamin ng pamahalaan ang lahat ng natitira niyang pansariling ari-arian, ang kanyang nasasakyan, at ang laman ng kanyang bangko upang mabayaran ang kumpanya. Opisyal nang tinanggalan ng yaman, kalayaan, at dangal si Fernando. 3 beses na pumukpok ang kahoy ng hukom. Ang tunog na iyon ay parang kampanaan kamatayan para sa kinabukasan ang lalaki. Napaluhot siya sa sahig, inaalalayan na lamang ng magwardya upang hindi tuluyang sumupsop. Tapos na ang laban para sa kanya. Ngunit sa labas ng ligtas na pader ng hukuman, isang mas malaking unos ang nahihintay na sumalpok. Ano ang malagim at nakakakilabot na sasapitin ni Ligaya at Aling Lilia sa lansangan ngayong pinili nilang tumakas, lalo pa at nag-aabang sa labas ang mga mamayang galit na galit sa kanila at ang mga sindikatong uhaw na uhaw sa pagbawi ng inutang na pera? Ang matinding sikat ng araw sa labas ng hukuman ay tila pumapaso sa balat ni Aling Lilia at Ligaya habang patago silang lumalabas mula sa gilid ng gusali. Walang tigil ang pagtibok ng kanilang nga puso, animo nga dagang tinutugis ng pusa. Ang alinsangan ng tanghali sa Maynila ay nakapapawis, ngunit ang malamig na takot na gumagapang sa kanilang nagulugot ay mas nangingibabaw. Iniwan nila si Fernando sa loop upang harapin ang sarili nitong katapusan. Wala silang pakialam sa lalaking iyon ngayon. Ang tanging nasa isip nila ay kung paano maililigtas ang kanilang mga sarili mula sa madilim na rehas, ngunit ang pag-asa nilang makatakas ng tahimik ay mabilis na nadurog. Pagbaba pa lamang nila sa malalapat na hagdanan ng hukuman, isang tumpok ng tao ang nag-abang sa labas. Sila ang mga mamayang sumubaybay sa kaso, ang mga nakapanot ng nakakagigil na bidyong mga pananakit sa paliparan. Kilalang-kilalang madla ang kanilang mga muha. Isang babaeng may bitbit na payong ang unang nakapansin sa kanila. Ayun, siga ang babay, sabay turo sa direksyon ang dalawa. Ayon ang matandang mangkukulam at ang malanding kabit na sumira sa pamilya. Sa isang iglap, nakagulo ang Macau. Parang mga langgam na nakakitangang asukal, mabilis na pinalibutan ng nagagalit na madla sina Aling Lilia at Ligaya. Umulan ngang mamasasakit na salita, mga sumpa, at mga panlalait na tumatagos hanggang sa buto. May mga nahagis ng lukot na papel, balat ng saging, at mga basyong lalagyan ng tubig. Isang lumang sapatos ang tumama sa balikat ni Aling Lilia, dahilan upang mapadaing ang matanda at mapahawak sa kanyang likuran. Nakaramdam ng matinding pagkasindak si Ligaya. Ang mataong ito ay handang manakit at kumuyok. Sa gitna ng kaguluhan, nanay ang pagiging makasarili ng nakababatang babae. Sa halip na tulungan at alalayan ang matanda, buong lakas na itinulak ni Ligaya si Aling Lilia pasupsop sa mga tao upang makagawa ng awang na maari niyang lusutan. Napasigaw si Aling Lilia nang dumapas siya sa matigas na semento, natapakan ang kanyang nadaliri, at nadaganan ng ilang na taong nagtutulakan. Umiyak ang matanda, humihingi ng saklolo, tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na si Fernando, ngunit walang nakinig sa kanya. Ang lahat ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri at put. Samantala, nakawala si Ligaya mula sa kumpol ng gataw, tumakbo siya ng tumakbo, hindi alintana ang pagkahapo at ang pagkasira ng kanyang sapatos. Ang kanyang muha ay puno ng pawis at alikabok, malayo sa maarte at maluhong babaeng nakilala ni Fernando. Pumasok siya sa isang makipot at madilim na eskinita sa likod ng isang lumang pamilihan. Nagbabaka sakaling makapagtago hanggang sa lumipas ang gulo. Sumandal siya sa malamig at basa-basang pader, hinahabol ang kanyang hininga, nanginginig ang kanyang magkamay habang kinakapa ang ninakaw na gintong singsing sa kanyang bulsa. Ito na lamang ang pag-asa niyang makapagsimula muli sa malayo.
Ngunit ang kanyang pansamantalang pahinga ay naputol nang may marinig siyang mabibigat na yabag mula sa makabilang dulo ng eskinita. Unti-unting lumitaw mula sa dilim ang tatlong figura ng mga lalaki. Nakilala niya ang mga ito. Sila ang masangganong naniningil ng utang, ang malalaking bumukbok kay Fernando sa inuupahang kwarto. Saan ka pupunta, maganda? Wika ang lalaking may peklat sa pisngi. Ang boses ay may halong nakakakilabot na panunuya. Akala mo ba makatakas ka? Ang asawa mong hilaw ay mabubulok na sa rehas, kaya sino pa ang magbabayad ng milyon-milyong inutang niya para sa mga luho mo? Napaatras si Ligaya hanggang sa dumikit ang kanyang likod sa pader. Wala na siyang kawala. Nagsimulang pumatak ang kanyang maluha habang nagmamakaawa, inilalabas ang gintong singsing at inialay sa kanila kapalit ng kanyang buhay at kalayaan. Ngunit tumawa lamang ng malakas ang malalaki. Hindi sapat ang isang lumang singsing upang mabayaran ang ganun kalaking utang. Ipinaliwanag ng pinuno nga sanggano na dahil siya ang nakinabang sa mga perang inutang, siya ngayon ang magbabayad nito sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang lugar na mas malala pa sa impyerno, isang lugar kung saan ibebenta niya ang kanyang dangal at katawan araw-araw hanggang sa mabayaran ang huling sentimo. Sa kabilang dako, nailigtas man si Aling Lilia ng manakpapatrolyang tanot mula sa galit na madla, hindi pa rin naging maganda ang kanyang kinahinatnan. Dinala siya sa himpilan at kinuhanan ng pahayag, bago tuluyang pinalaya dahil walang formal na kasong naisampalaban sa kanya. Ngunit saan siya pupunta? Wala na siyang tirahan. Wala na siyang pra. Tinawagan ng matanot ang mga malalapit niyang kamag-anak upang sunduin siya, ngunit lahat ay tumanggi. Napanood na nila sa telebisyon ang kanyang kasamaan at pagtataksil sa sariling anak sa loob ng hukuman. Ikinahiya siya ng kanyang sariling dugo at laman. Dahil walang mapuntahan at itinuturing ng palaboy, dinala si Aling Lilia ng makawani ng pamahalaan sa isang masikip at mabahong ampunan para sa mga matatandang inabandona. Pagpasok niya sa malaking silid na punong nahiga ang bakal at mga taong ugot-ugot at may mga sakit, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang mga kasalanan. Wala na ang malambot niyang kama. Wala na ang masasarap niyang pakain. Upo na lamang siya doon. Araw-araw. Nakatitik sa malamig na pader. Inaalala ang panahong ipinagpalit niya ang kabaitan ni Amihan para sa sariling kasakiman. Ang kanyang kaluluwa ay unti-unting mamamatay sa kalungkutan at matinding pagsisisi sa loob ng bahay ampunan. Ngayon at nabayaran na nga makasalanan ang kanilang nga utang sa tadhana. Paano naman sasalubungin ni Amihan ang bagong yugto ng kanyang buhay, malaya sa lason ng nakaraan, at ano ang natatanging gantimpala na naghihintay sa babaeng pinili ang tapang at pagmamahal sa sarili? 6 na buwan na ang lumipas mula nang humagupit ang pinakamalakas na unos sa buhay ni Amihan. Ang panahon, gaya ng pangako ang kalikasan, ay nagsilbing pinakamabisang gamot sa mapusong sugatan na piniling bumangon. Malaki na ang ipinagbago ang pamumuhay ang babaeng minsan ay duguang iniwan sa paliparan. Lalo pang lumago ang kanyang negosyo sa malupain at paghahanda ng pagkain para sa mapiging. Dahil wala na ang linta na patagong humihigop sa kanilang kaban, dumobel ang kitangang kumpanya. Ginamit niya ang sobrang yaman upang palawakin ang negosyo at maktayo ang isang samahan na tumutulong sa mga kababayhang biktima ng pang-abuso sa loob ng tahanan. Ang kanyang pangalan ay hindi na nakakabit sa isang malungkot na nakaraan, kundi naging simbolo ang isang matapang, matagumpay, at mapagbigay na ginang. Isang maaliwalas na umaga, punong-puno ang halahak at init ang pagmamahal ang tahanan ang kanyang mga magulang. Nakahanay ng maayos ang magabagong maleta sa kanilang malawak na sala. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sigawan, walang tensyon, at walang maapabigat. Tinutulungan ni Amihan ang kanyang ina na tupiin ang nga makakapal na panlamig, habang ang kanyang ama na isang retiradong guro ay masayang nakatingin sa kanilang nga pasaporte at bilyete habang humuhuni ng isang lumang awitin. Alis sila patungong Europa para sa isang mahabang bakasyon. Ito ang matagal na niyang pangarap, ang may pasyal ang kanyang mamagulang sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang sarili niyang pawis. Naramdaman niya ang tunay na kapayapaan sa piling ng nga taong nagmamahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ibang-iba ang pakiramdam nang muli nilang tapakan ang makintap na sahig ng paliparan sa Maynila. Nang dumaan sila sa mismong lugar kung saan siya sinampal at ipinahiya ni Fernando, tiningnan lamang ito ni Amihan, wala na siyang naramdamang sakit. Ang sugat ay tuluyan ng nahilom at naiwan na lamang ng isang malalim na aral. Ngumiti siya ng bahagya. Tila kinakawayan ang malungkot niyang kahapon na wala ng kapangyarihan upang saktan siya muli. Buong pagmamalaki niyang inalalayan ang kanyang mamagulang patungo sa lugar ng pagsusuri ng mabilyete para sa mga piling manlalakbay. Sinalubong silang nga nakangiting kawani, nag-alok ng pinakamataas na uri ng serbisyo at paggalang.
Makalipas ang ilang oras, nakaupo na si Amihan sa pinakamahal na upuan sa loob ng isang higanteng eroplano. Ang malambot at malapat na upuan ay maaring gawing kama, at may nahihintay na sariwang katas-an kahel sa kanyang maliit na hapag. Nakita niya ang kanyang magulang sa kabilang hilera na tuwang-tuwa na parang bata habang pinipindot ang pindutan ng kanilang inuupuan. Nangingilit ang luha ni Amihan dahil sa labis na kagalakan. Ito ang tunay na kaligayahan, ang may bigay ang buong mundo sa mataong nakbigay sa kanyang buhay. Habang naghihintay na lumipat ang eroplano, binuksan niya ang maliit na telebisyon sa kanyang harapan upang manood ng balita. Laking gulat niya nang bumungat ang isang natatanging pagbabalita tungkol sa paglilipat ng mamapanganib na bilanggo sa isang mahigpit at nakabukot na kulungan sa isang malayong isla. Sa gitna ng hanay nga bilanggong nakakadena ang mga kamay at paa, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Fernando. Sobrang payat nito, kalbo, at puno ngang masugat ang mukha. Nakayuko lamang ito at walang kabuhay-buhay ang mga mata, tila isang patay na naglalakat. Sa gilid nega balita, ipinakita rin ang larawan, niligaya na pinagahanap mega autoridad dahil sa mega kaso, mega panlilinlang na udyok mega sindikato, at isang maikling ulat tungkol sa mga pinulot na matatanda sa lansangan kung saan nahagip ng kamera ang tulalang mukha ni Aling Lilia sa likod ng rehas ng isang bahay ampunan. Tinitigan iyon ni Amihan ng ilang saglit. Walang ngitingang tagumpay sa kanyang labi, wala ring luha ng awa. Tanging isang tahimik na pagtanggap na ang gulong ng buhay ay tunay at hindi kailanman nagkakamali. Dahan-dahan, pinindot niya ang patayan nega telebisyon. Dumilim ang parisukat na salamin, kasabay ngang tuluyang pagbura niya sa mga taong iyon sa kanyang isipan panghabang buhay. Umugong ang makina ng eroplano at unti-unting umangat mula sa lupa, paitaas sa asul at malawak na kalangitan. Pikit matang sumandal si Amihan, hinayaan ang sarili na yakapin ang katahimikan, handa nang salubungin ang walang hanggang taksibol ng kanyang buhay. Napatunayan ni Amihan na ang pinakamasakit na ganti ay hindi ang paggawa ng masama, kundi ang patuloy na pag-angat, pagilom, at pagiging masaya sa kabilang ng lahat ng paninira. Ngunit sa pagtatapos ang kwentong ito, maiwan ang isang malalim na tanong na susubok sa iyong sariling puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amihan at muling makrus ang inyong landas makalipas ang maraming taon sa oras ng kanilang matinding pangangailangan, magagawa mo bang patawarin ang mga taong sumira sa iyong pagkatao, o hahayaan mo silang mabulok sa kulungan ng sarili nilang mga kasalanan?